na makakasama natin. Isang mapagpalang Friday morning po sa ating lahat. Talagang blessed na blessed tayo dahil inalaw na naman ni Lord tayo makapag-live stream ngayong umaga, no? Amen. Dahil medyo may problema yung wifi namin dito kanina, nahihirapan ako pumasok. Pero ito pa rin, ano? Kailangan lang natin talaga magtiyaga, patience, at magpasalamat kay Lord. Amen. Patience is a virtue, no? Ako lagi pong pinipray kay Lord, no? Haba ng pasensya ko. Yan tayo laging nakukuha ng demonyo. Pag nainis tayo, talo ka eh. Kahapon, mayroong yung aking kotse sa harap. Kakanan pala siya. Bakit siya nasa pinakakaliwang lane? Kaya tuloy binara niya yun. Naghihintay siya para malibre, kakanan siya. Hindi kami makausap. Talaga naman si Taning, oh. But anyway, yan po ang problema sa ating mga Pilipino, kulang tayo sa disiplina. No? Hindi katulad ng mga Hapon, mga Amerikano, disiplinado po sila, lalo na sa traffic rules. Okay, at bigyan din po natin ng daan para makabati po sa inyo, Sister Tina. Yes, Lord. Blessed Friday po sa lahat. Good morning, Brother June, Brother Jess, lahat ng mga kapatid dyan na nakikinig at makikinig pa sa atin. At samahan niyo po kami at andito po tayo para ipagsigawan ang kabutihan at lahat ng pagmamahal ni Lord sa atin. Amen. Okay, babasahin po mamaya ni Sister Tina sa Working English at babasahin ni Brother Jess sa Wikang Tagalog ating Salmo. Samantala, magtungo muna po tayo sa ating panimulang panalangin upang sa ating Panginoon ay muling humiling, no? Para magampanan natin ang kanyang kalooban sa ating pang-umagang almusalmo na ito. Sabi nga po sa Salmo, what is a man that you are mindful of him? What are human beings that you should care for them? Let's begin our prayer with the victorious sign of the cross. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. O Panginoon, nandito naman po kami. Patuloy na namamangha sa kadakilaan ng pag-ibig mo, Panginoon. Pag-ibig na hindi kayang tapatan maging sino man, Panginoon. Lord, ikaw lang ang nag-iisa na may ganyang taglay ng klase ng pag-ibig. Pag-ibig, Panginoon, na kinakalimutan ng sarili. Pag-ibig na binibigay kahit hindi inaasahan na maibalik. Lord, ganyang kakadakila, ganyang kakabuti. Kaya nandito kami para papurihan ka, pasalamatan ka at sambahin ka sapagkat dapat kang dakilain at sambahin, Panginoon, sapagkat kay buti mo sa amin at ang pagkabuti mo, Panginoon, na hindi nakadepende kung kami man ay mabuti o hindi. Kaya Lord, tulungan mo kami na magaya ka namin. Tulungan namin, Panginoon, na maging katulad mo kami sa pagitan ng banal na Espiritu, Lord. Alam ko ito'y magaganap mo, Panginoon. Ito ay imposible sa amin sapagkat gagawin mong posible sapagkat ito ang nais mo at ito ang plano mo, Panginoon, para sa aming lahat. Nais mong ipanumbalik ang iyong original na plano, Panginoon, nang kami ay nilikha mo sa iyong wangis. Kaya Lord, nandito kami para buksan namin ang pintuan ng aming buhay upang ikaw ay makialam sa amin. Gawin mo ang ibig mo, Panginoon, sa bawat buhay namin. Ikaw ang manguna, ikaw ang mag-utos at kami susunod sa iyo. Kaya Lord, tinataas po namin ang aming proteksyon, physically, spiritual, mental, emotional, financial protection, Lord. Ganon din po lahat ng aming mga mahal sa buhay, saan man sila naroon, Lord, ay hindi maikli ang kamay mo. Para bigay mo ang proteksyon at pagpapala ng lahat ng kailangan namin sa buhay. At Lord, ganon din po ang aming mga minamahal na kapatid sa bayan ng Sinoco. I-bless mo silang lahat, Panginoon, at protektahan mo rin lahat sila sa pag-attack
atake ng demonyong kaway. Kaya pasasalamatan ka na ngayon sa oras namin, sa oras na ito, Panginoon, sapagkat alam namin, katulad ng pangako mo, sa paghingi namin kami itatanggap. Sa ngalan po ni Jesus, ang lahat ng ito, nakasama mo naghahari at ang banal na Espiritu, iisang Diyos ngayon at magpasa walang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Amen. Santo. Amen. Okay, at babasahin na po namin ang salmo para sa araw na ito. At babasahin po natin ng makalawang beses upang lalo po natin maintindihan sa wikang Ingles at sa wikang Tagalog. At handa na po natin tayong sarili upang ito ipakinggan po natin. Sa ating pakikinig, wag lamang sana tenga gamitin natin, sama na po natin ang buong puso, buong pag-iisip at buong kaluluwa. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, ang Beloved sisters and brothers, it's Friday today, and the 21st day of November, and our psalm reading will be taken from First Chronicles chapter 29 verses 10, 11, 12, and 12. At ito po ang ating salmo sa wikang Ingles. Our responsorial psalm for today is, We praise your glorious name, Almighty God. Blessed are you, O Lord, the God of our ancestor Israel, forever and ever. Yours, O Lord, are the greatness, the power, the glory, the victory, and the majesty, for all that is in the heavens and on the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all. Riches and honor come from you. You rule over all. In your hand are power and might, and it is in your hand that to make great and to give strength to all. Brothers and sisters, the word of the Lord. Thanks be to Thanks God. be. Thanks be to God. At ito po sa wikang Tagalog. Sa harapan ng mga tao'y tuwang-tuwa si David na nagpupuri kay Yahweh. Sinabi niya, purihin kayo magpakailanman, Yahweh, ang Diyos ni Israel na aming Ama. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at bago ang dakilang lahat. At kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nabumula ang kayamanan at ang mga kapangyarihan, at kayo ang maghahari sa lahat. Taglin ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sige, pasalamatan po natin. Amen. Okay, at bago ang lahat, atin muna pong pakinggan ang isang bahagi ng awit na ito. Paki-mute lang ang mga microphone pag hindi nagsasalita para hindi marinig yung mga ubo. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, and memory.
my heart, and all I own are thine. Thine was the gift to thee. I all resign. I all resign, no? Or I all surrender. All the things that I have, all the things that I am are yours, Lord. Yan po ang magandang paalala sa atin ng ating mga pagbasa sa umagang ito. As we celebrate today, no, the presentation of the Virgin Mary, di ba? That's being celebrated every 21st day of November. Presentation of Blessed Virgin Mary. Ito po yung pagdala, no, ng mahal na ina nung siya ay bata pa lang sa templo. Dinala siya ng kanyang magulang, si Joachim at saka si Anne. No? Ito po ay wala sa Biblia pero nababasa po ito sa kung tawagin nila apocryphal gospels. No? May mga kasulatan din, no, na mabasa mo ito. At kaya hanggang ngayon po, mula nung I think that was in the 6th century, no, ay parang pinapractice na ito ng early Christians. Binibigyan ng special day for the commemoration, no, ng presentation of the Blessed Child Virgin Mary to God, di ba? At tinaon yata po ito nung dedication ng Basilica of Saint Mary, nung ito ay kinonstruct sa malapit na po sa ruins of the temple in Jerusalem, di ba? Ngayon din po ay nagpapaalala, no, na tayo po, no, ay mga templo ng banal na spirito, di po ba? Katulad ng mahal na ina, di ba? When Angel Gabriel announced to her, no, na yung kanyang katawan ay gagamitin ng Diyos para gawing sisidlan, no, ng anak ng kataas-taasan, di po ba? To become the vessel of the Son of God, di ba? Kaya tinatawag din ng mga Kristiyano, no, natin lalo tayong mga Katoliko, na si Mama Mary is the new Ark of the Covenant. No? He is the new Ark of the Covenant. Kung maalala nyo, during the time of Moses, yung sisidlan ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay binigay sa tao sa form ng bato, 'di ba? Sinulat ng Diyos sa bato, 2 bato, ang 10 utos, 'di ba? Yun po yung salita ng Diyos. At pinagawa si Moses exactly in accordance with how God wants the Ark of the Covenant to be constructed, 'di ba? Pati yung mga archangel, mga anghel sa ibabaw, angels of gold, dapat yung wings na nagmi-meet each other, lahat yun, no, ay pinakita kay Moses kung paano niya gagawin, kung paano magiging itsura. Pati po ang sukat, pati sukat ng exactly, no. So when the Ark of the Covenant was made, it was exactly in accordance with God, with how God wants it to be. Pati sukat po no, kung ilang sukat ng pataas, pababa, lapad at lalim, no, ay talagang specified ng Diyos, di ba? Kaya makita mo andun yung divine will, no, in all things na nangyayari sa ibabaw ng mundong ito, di ba? Dapat masunod, no? Ito po yung paalala sa ating lahat na mahalaga po na masunod natin ang ukit, no, sa divine will, kung ano ang kalooban ng Diyos, pag sumikapan nating sundin, sapagkat yun lamang po ang kaganapan ng ating buhay, at yun lang po ang daan patungo sa ating kaligayahan, ang maganap po ang kalooban ng Diyos. Kaya ang ating mahal na ina, no, sa ating pagbasa ng Biblia ay siya ang tinagurian na most blessed, no? Blessed are you among women, no? Bakit po tinawag siyang blessed among women?
nakasulat po ito sa Luke chapter 1, verse 42, no? When Mary visited her cousin Elizabeth, di ba? Nung narinig niya na buntis din si Elizabeth, di ba? At ang bati sa kanya ni Elizabeth, di ba? Blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus, di ba? So, ikaw ang pinagpala sa lahat ng babae. At yan din po ay nakasaad, no? Sa awit ni Mama Mary sa verse 50. No, I'm sorry. Ito. Verse 46, no, of the Magnificat. My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for He has looked with favor on the lowliness of His servant. Kita naman po niyo yung kababaang loob, no? Walang kayabang-yabang ang mahal na ina, no? Yung kanyang pagiging nanay, no, ng anak ng Diyos ay lalong nagdulot sa kanya ng kababaang loob dahil alam na alam niya, no, that is not worthy, no, to be called by God, no, para gamitin ng Diyos, di ba? Kaya sabi niya, He has looked down, meaning God. No? God has looked with favor on the loneliness of His servant, on the lowliness, no? Ang kababaan ng kaniyang lingkod, di ba, ay nakita ng Diyos. In other words, despite of my lowliness, kahit na ako'y mababa, kahit na ako'y walang maipagmalaki, ay naging bahagi ako ng dakilang plano ng Diyos, di ba? Kaya sabi po dito sa verse 50, His mercy is for those who fear Him from generations to generation. So it is important that we fear the Lord, no? Yan po ang dapat mamayani sa bawat puso at isipan natin. What does it mean to fear God? Ibig lang sabihin nito, matakot tayo na mawala ang favor ng Diyos sa atin, di ba? Matakot tayo na mawala ang favor ng Diyos sa atin. Katulad ng nangyari kay Mama Mary, na she was greatly favored by God despite of her lowliness. Kaya sabi niya, surely from now on all generations will call me blessed, no? Or blessed. All generations will call me blessed. So this was a prophecy from the mouth of the Virgin Mary. Kaya hanggang ngayon, di ba? 2025 na, year 2025, and yet, no, we always address Mary as the Blessed Mother of God. Hallelujah. Ang nangyayari noon, nangyayari pa rin sa kasalukuyan. No? So, brothers, sisters, sabi nga po, as we commemorate or we remember the day when Mary was presented to the Lord, no, at the temple in Jerusalem by her parents, si Joachim at saka si Anne. Sila po ang magulang, no? Ang tatay niya si Joachim, ang nanay niya si Anne. And she was presented in the temple of God. Why do the parents present as Jews, no, bilang Hudyo? May practice po sila. This is also a prescription in the law, no, ng mga Hudyo na pagbata pa at a certain age, dadalhin mo sa templo, ipipresent mo sa Diyos. Ibig sabihin po noon, itatalaga mo ito, ang batang ito, para sa Diyos. Parang sabi mo, Lord, narito anak ko, gamitin mo siya sang-ayon sa iyong kagustuhan. Yan po yung dedication. Yan po yung presentation. No? We consecrate the life of our children to God. We pray to God, Lord, sana ikaw lang ang maghari sa buhay at sa puso ng aking anak. Yan. No? Magandang kwan po yan. No? Kaya tayo naman, pinabibinyagan. Tayo mga Kristiyano, dinadala tayo sa simbahan para binyagan. Yun din po yun. No? Para tayo ay pagharian ng Diyos. Diba? Kaya pagkatapos tayong binyagan, mayroong confirmation. Diba? Talagang sinisigurado natin at ang confirmation po pag-iisip na yung bata, 'di ba? In other words, talagang naintindihan na niya
ang pagiging Kristiyano, kaya inuulit niya sa Diyos na, yes Lord, dito ako, handa akong tanggapin ko sa buhay ko, di ba? Kaya yan po ang ginagawa during confirmation. No? Kaya, importante po na tayo ay pinapaalalahanan, no, na bilang mga Kristiyano, we are also consecrated to God, di ba? At we must always be inspired, no? At saka kailangang on fire, no? To live our lives for the Lord, di ba? Ang ating buhay ay pag-aari ng Diyos, at sana lahat ng gawin natin sa buhay, no, ay para sa Diyos, hindi yung pang sariling kapakanan, no, kundi para sa Diyos. Hindi yung para ikaliligaya ng sarili ko, kundi ang ikaliligaya ng Diyos. Yan po ang ginagawa, no? Yan ang purpose ng presentation of children or baptism of children, no? That through the Holy Spirit, no? Pag binibigyan po ang bata, binibigay ng Diyos ang kanyang Holy Spirit, di ba? At anong Holy Spirit? Katulad ng natutunan natin last weekend, di ba? Ito yung power from above, power from God, para yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, at yung tapang na wala tayo, no? Sariling tapang, ay magkakaroon tayo, at lahat ito ay magagaling sa Diyos. Kaya kung tayo ay nakakasunod sa kalooban ng Diyos, kung tayo ay nakakaiwas sa pagkakasala, isa lang ang dahilan. We are empowered by God through the Holy Spirit. Kaya wag mong ipagmalaki na ikaw ay banal. Pasalamatan mo ang Diyos na binigay sa iyo ang Holy Spirit, na ikaw ngayon ay nakakapagsimba na more than 4 times a month, di ba? Hindi mo ipagmamayabang yan, kundi yan ay pinagpapasalamatan sa Diyos. Lord, thank you, no, na binibigyan mo ko ng sapat na kakayahan para madagdagan ko pa, no, ang aking kabanalan. Salamat, Panginoon, at ako'y nakatanggap ngayon muli ng iyong banal na katawan, no? Whenever you go to church and receive the Holy Eucharist, give thanks to God. It is the power of the Holy Spirit that enables you to do His divine will. No? At tapusin ko lang po para maintindihan natin lahat ng pagbasa. Sa first reading po from the book of Maccabees, dito, ito yung panahon na natapos na yung pagkalupig sa kanila ng mga foreigners, no? Ng mga ibang bansa, na ibalik sa kanila, no, ang sovereignty, no, over their land, over Jerusalem. At ito yung panahon na winasak na ng mga kaaway pati templo nila. So they started to rebuild their temple. At dahil their temples were defiled by the enemies, dahil ang mga kaaway po ay hindi mga Hudyo, sila ay mga hintil. So dinefile po nila, yinurak at binastos po nila yung templo ng Diyos, ng mga Diyos, ang kataas-taasan. Binastos po ng mga hintil. Kaya they have to rededicate the temple, no? Yun po. Kaya yun ang pasalamat nila, no, sa Diyos na sila muli ang nagmayari ng kanilang bayan at masasamba na nila, meron na silang kalayaan dahil malaya na sila. Masasamba na nila ang tunay na Diyos. Di ba? Naalala nyo kahapon, diniscuss natin yung reading na pinipilit sila na sambahin ang mga Diyos-Diyosa nung hari, di ba? Kaya merong mother, yung isang nanay na masyadong devoted sa Diyos, may 7 anak siya, no, na isa-isang pinapatay nung hari dahil ayaw magsamba sa Diyos-Diyosan, di ba? Nanatili silang tapat hanggang sa kahuli-hulihang hininga nila. Sana ganyan din po tayo. Maging tapat tayo sa Diyos sa gitna ng mga trials, testings. Let us strive to remain faithful to God. Let us try our best to remain to love God. Never question God, di ba? Whatever befalls on you, no, ay pwedeng baliktarin ng Diyos para sa iyong ikabubuti. Because all things work for the good of those who love God and those who are called according to His purpose.
Kaya dito sa ating first reading, dineclare, no, ng mga pinuno ng mga Hudyo na every year, no, for 8 days ay i-observe nila with joy and gladness, no, yun pong rededication ng kanilang mga altar at mga templo para sa tunay na Diyos, no? Yun ang pinasasalamatan nila. Kaya mahirap po talaga pag wala kang kalayaan, no? And that was the reason why God delivered the Israelites from slavery, di ba? Through the power of God, di ba? Naging malaya sila para may kalayaan silang sambahin ang tunay na Diyos. Hindi sa prescription ng tao, kundi sa prescription na nagmumula sa Diyos. At sa atin pong ebanghelyo, no? Jesus entered the temple area and proceeded to drive out those who are selling things, saying to them, "It is written, my house shall be a house of prayer, but you have made a den of thieves." Brothers and sisters, nais lang paalala sa atin ng Panginoon na ang buhay po natin ay templo ng banal na Diyos. Kaya dapat pabanalin po natin ang ating buhay. Dapat magkaroon tayo ng banal na katawan, banal na pag-iisip, banal na puso at banal na kaluluwa. Pagbanalin po natin ang ating sarili because this is the will of God for all of us. Ito po ang original na plano ng Diyos, di ba? Nang wangis niya ay nasa sa atin, na ng kabutihan niya ay nasa bawat isa sa atin. At ito ay mapangyayari po ng Diyos sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Dear brothers and sisters, today we are being reminded again to be like our mother, to dedicate our life to serve God and God alone, na maging kaligayahan natin. Wala na po tayong ibang kaligayahan kundi ang paligayahin ang Diyos. Amen. Okay, punta po natin. Brother Jess, ano ang kaligayahan mo ngayon? Amen, amen. Isa sa pinakamagandang nangyari sa aking buhay ay yung nagkaroon ka ng pagkakataon upang makapagpahayag ng mabuting balita. Praise God. Alam kong hindi naman ako ganun kabihasa sa Biblia, pero in my own little way, na ibabahagi ko Yeah. through my experience na pinadama sa akin ng Panginoon, ano. Sabi nga, dapat sabihin natin every day, every minute ng buhay natin, thank you Lord. Nasabi na ba natin to sa buhay sa ngayong umaga? Nasabi na ba natin na thank you Lord dahil nagising tayo ngayong umaga? Nasabi na ba natin thank you Lord na paggising natin meron tayong kakainin sa hapagkainan? Thank you Lord, paggising natin kahit traffic, may trabaho tayong papasukan. Thank you Lord dahil kahit mainit, tayo ay biniyaan ng maraming magagandang puno. Thank you Lord kahit maraming mga corruption na nangyayari. We have to thank the Lord because the Lord knows best kung anong makakabuti. We have to thank the Lord and listen to God more and less yung ating talk. Kasi yung justice of God is greater than justice ng mga tao. Sanayin po natin sana ang sarili natin, no? Build yung temple natin with God's word. Hindi lang kinakailangan natin na linisin ito. Kailangan fill it with God's word, ano? Para handa rin tayo sumagot ng yes Lord, katulad ni Mama Mary. Yes Lord. Yun lang po, Brother June, Sister Tina, kinakailangan lang po natin talagang sanayin sa mabuti para mabuti rin ang hanap-hanapin natin. Amen po. Yeah. Kaya inspirasyon po natin ang mahal na ina, no, na hindi naging madali no, yung kanyang papel, di ba, para maging nanay ng anak ng katastasan. But she never questioned God, di ba? Tumakbo pa nga sila papuntang Egypt, di ba? Dahil hinahunting nung hari, no, yung anak nila, di ba? At dumating ang anghel kay
San Jose, kay Saint Joseph. Sabi kay Joseph, tumago kayo sa Egypt kasi gustong patayin si Jesus, yung bata, no? Kaya makita nyo, ikaw, biro mo, undaran ka, di ba? Nagtatago ka na baka saktan ka, pati ikaw, madamay ka, papatayin ka rin, di ba? Kaya brothers, sisters, it was not easy for them, no? Pero hindi nila tinalikuran, no? Ang pagtawag sa kanila ng Diyos, bagkos ito ay ginampanan nila, no? Hinarap nila ang lahat ng pagsubok, lahat ng balakid, at sila'y nagtagumpay dahil nanalig sila at nanampalataya sila na ang Diyos ay napakabuti. Sister Tina? Amen. Yan po, no, kung talagang susuriin natin talaga yung mga sinasabi ni Brother June, talagang napakahirap po yung role na ginampanan ni Mama Mary. So, yun po, no, talagang nagiging modelo natin siya, no? Katulad ko, yun po yung pinipray ko. Sister Tina, di ba, nakita mismo ng kanyang mga mata na yung kanyang anak, bugbog sarado. Di ba, bugbog sarado, may dalang krus, puro dugo. Di ba? Imagine, ikaw yung nanay, ganyan yung anak mo nasa harap mo, puro dugo. Wala ka namang magawa, helpless ka. Dahil yung mga sundalo na nakapaligid kay Jesus, armado yon, di ba? Kaya talagang grabe dinaanan ng mahal na ina. Go ahead, sis. Amen. Yun po, no, talagang kung talagang iisipin natin, kasi yun na, laging kine-question yung natin kay Mama Mary, no? Hindi naman natin siya sinasamba na yung like Jesus Christ na no? Talagang pinaparangalan natin siya bilang siya yung nagdalang tao, no? Nagdalang tao siya kay Jesus Christ. So, yun yung pagmamahal ni Jesus sa kanya, we return it back to kay Jesus na para ating galangin at bigyan ng parangal ang kanyang ina, no? Kaya nakakaano po yung mga ina na selfless, no? Yun po yung isang word na maganda natin gamitin para sa mga ina, sa mga nanay, no? Yung na maging kawangis ni Mama Mary, na maging selfless, yung nakikita po yung paghihirap ng mga anak, nasasaktan din po tayo, no? Kaya yan po yung magandang binigay sa atin na characteristic ni Mama Mary, no? Yung pagiging selfless, yung pagiging yung kanyang masunurin. Sabi ni Brother June nga na hindi niya question kung ano yung pinapagawa sa kanya ni Lord, like kay Joseph din, di ba? Namuntik na niyang talikuran si Mama Mary kasi hindi naman niya pero nabuntis nga. So pero without questioning God, na talagang sinunod nila yung buong utos, no? Na tayo din yung sinasabi nga na templo, ang katawan natin ay templo ng Panginoon, no? Kaya nakita ko po yung ngayon, yung mga pagbabago. Although noon, yung mga choices ko talagang naaayon na rin sa mga plano ng Panginoon. Pero more on, ngayon na talagang nakikita ko yung yung kaibahan, yung difference, no? Makikita mo pagka sa ating mga miyembro ng ating community, parang hindi na tayo happy pagka makamundo yung halimbawa kung manonood tayo ng pelikula, ng sine or what, ayaw na natin yung maraming nagmumura, yung mga ginagamit yung mga evil spirits, no, yung mga spirit na ganon. Ako personally, pinipili ko na po yung na kung yun ba ay makakalugod kay Lord, no, yung mga gagawin natin, papanoorin natin, sinasabi natin. Kasi minsan, parang dahil sa pride natin,
yung pride, no? Ayaw natin na sasabihan tayo ng ganito ng mga ibang tao. Lalaban tayo, no? Lalaban. Pero ako na ano ko na sa sarili ko na dadasal muna ako na Lord, ano pong magandang gawin? Kailangan ko bang makipag-argue or kailangan ko bang manahimik na kayo na po yung gagawa ng paraan para maayos ang isang sitwasyon. No? So talagang napakaganda po ng yung kumokonek, sumusunod tayo sa mga tagubilin, sa mga bilin ni Lord. No? Kaya talagang ako po personally yung kahapon yung aking shinare is to share the goodness of God na ginawa niya sa buhay ko po. Gusto ko pong ipagsigawan, hindi po para isasabi nila na magyabang magano. Napaka-saya po ng puso ko na gusto ko pong i-share sa lahat ng tao na ito ang ginawa ni Lord sa buhay ko, sa mga anak ko, na yun po yung tama, no, na i-offer natin, Lord, we offer our life to you, and yung children natin, i-offer din natin na please use them an instrument for peace. Yun nga po, maging light and salt, no, yung ating mga anak at tayo din po. Amen. Yeah, yun po, no. Paalala din sa araw na ito, no, na may divine purpose ang buhay po natin, no. So we must always live our life in that direction, no? Yung direksyon ng Diyos, hindi direksyon ng mundo, no? Kasi nakakalimutan natin lagi ang Diyos, di ba? Puro mundo na lang minsan ang nasa isip natin, di ba? At puro sarili natin, no? Nakakalimutan na natin si Lord. Kaya yun po, no? Kaya yung presentation in the temple is a reminder for everyone na ang purpose ng buhay natin ay para mabigyan natin ng kaluwalhatian ang ating Diyos, di ba? Not to glorify ourselves, di ba? But only to glorify God, di ba? Kaya ako, parang ingit na ingit ako sa mga pare, no? Parang they have the freedom, no, to serve God with whole heart, whole mind, di ba? Walang abala, di ba? Talagang yung buong buhay nila nasa paglilingkod sa Diyos, di ba? Kasi wala silang pamilya, tinalikuran nila yung pamilya. At talagang buong buo, no, na binigay nilang buhay sa Diyos. Sana all, no, sana all. Of course, kahit naman may asawa po tayo, we could still give our all to God, di ba? Kaya bilang mga tatay naman, pati yung mga anak natin, di ba? Let's try to bring them into the right direction, di ba? Yung direksyon na maluluwalhatian din ang Diyos, di ba? Kaya yung buong pamilya natin, di ba? Sama-sama natin na mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos at mapaligaya natin ang Diyos, di ba? At katulad sa mga family gatherings, sa mga birthday celebrations, di ba? Or Christmas celebrations. Sana nakasentro lagi sa Diyos, di ba? Parang pag birthday celebration, ang nag-glorify lang yung birthday celebrant, di ba? Isama mo naman si Lord, di ba? Sa glorification, di ba? At saka pag Pasko, di ba? Ang sasarap ng mga kinakain nyo, meron pa kayong lechon, o meron pa kayong turkey, o meron pa kayong lechon manok, no? O inihaw na baboy. Pero hindi man lang kayo nagpasalamat sa Diyos bago kayo lumamon. Yan ang laging pagkukulang natin mga tao, no? Parang kulang tayo sa pasasalamat. Nabasa ko nga rito, teka, asa na yan? Sabi nga ni Brother Danny Cohunyo, super amen, kasi tayo pagising sa umaga, reklamo agad. Ang init, kulang ako sa tulog, ingay, madalas reklamo pagising. Walang thank you Lord, sabi niya. Tapos meron pa nga siyang maganda yung sinabi niya rito. Saan ba yun? Yun po ang problema sa comment boxes, umaangat na. Hindi na mabalikan. But anyway,
na-mention niya, kung ang pagkaalala ko, sabi niya, minumungkahi niya, no, sa atin na sana sa ating sa ating Facebook, 'di ba, yung ano tawag doon, yung Facebook page mo mismo, 'di ba? Sa wall. Sa wall, ayun, sa wall, tama 'yon. Lagyan mo naman ng ano, thank you Lord. Di ba? Di ba? Thank you Lord. Minsan mga wall ninyo, pa-sexy pa, magkakasala pa yung manonood. Alam niyo bang pag may napuntang impyerno dahil sa litrato niyong sexy, pati ikaw, hila-hila ka sa impyerno ng taong yon, no? Totoo po yun, no? Kaya mag-ingat po tayo sa mga wall na nilalagay po natin, no? Hindi naman natin kailangang ipasikat na maganda tayo o sexy tayo, di ba? Kaya paalala lang po, no? Hindi naman ako, I don't judge people, pero I'm just reminding, no, na we could either be a source of or instrument of salvation or instrument of damnation. Brother Jess? Amen. Sana bago ang mall, simbahan muna, Brother Jun, ano? Makikita natin yung hirap na dinanas ni Mama Mary, no? Yung kanyang, in fact, sabi nyo nga, tinago pa nga yung, punta sila ng Egypt para itago yung bata, no? Na gusto pati. Hanggang sa lumaki na siya, nakita niyang duguan yung kanyang anak, na hindi siya wala siyang magawa, pero still nandun yung kanyang nandun yung kanyang determinasyon na at saka hindi niya kinwestiyon ng Diyos, di ba? Lord, bakit? Oh, amen. Di ba? Sumunod naman ako sa kalooban mo. Ganon din tayo, Brother Jun, kaya binibigyan tayo ng ating sa panahon ngayon. Yung pag-live stream lang, ng bawat isa natin, mahirap yung mag-everyday, mag-live stream ka ng every 9 o'clock, o mag-prayer ka ng 1 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, o hapunan sa gabi. Yung talagang i-schedule mo, mahirap, Pero kailangan natin sumunod, kailangan natin bigyan ng panahon, bigyan natin ng priority, dahil yun ang gusto ni Lord na gawin natin para, hindi lang para sa atin Itong ginagawa natin, Brother Joe, Sister Tina, alam ko hindi para lang sa atin, hindi lang para sa pamilya natin, kundi para sa mga taong gusto nating mapalapit sa Panginoon in our own little way. Minsan kinakailangan nating gawin ito para marami tayong mga kapatid nating mailapit sa Panginoon. That's right. Pamamagitan ng pagsasalita lang ng ganito. Alam ko, Brother Joe, Sister Tina, hindi ako bihasa sa mga ganito. In fact, every Friday, magkakaroon tayo ng almusal mo. Sabi ko, ano na naman kaya sasabihin ko? Ano na naman kaya ang i-share ko, no? Pero still, sabi ko, ang gusto ni Lord every Friday. Kaya I prayed na bigyan ako ng wisdom, bigyan ako si Lord ng manguna, si Mama Mary, tulungan ako. Sabi ko, kayang-kaya ni Lord at kayang-kaya ni Mama Mary na bigyan tayo ng lakas, bigyan tayo ng pagkakataon upang mahikayat natin ang bawat isa. Amen po. Kaya wag po tayong ma-discourage, wag tayong mawala ng loob, bagkus patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Walang bagay na nadidingid sa Kanya. Alam niya ang bawat hirap o pasakit na dinadanas po natin. At ito'y inaalaw niya. May good purpose siya for everything. Ulitin ko po, may good purpose siya for all things, for everything that God allows us to experience. Yan po ang pangako niya. May idudulot na mabuti yan. Marahil, yung parang, di ba, katulad ng ginto, di ba, para gusto mong kumintab, dinadaan mo sa papel, nililiha mo yan, papel niliha. Di ba? Katulad din po natin, parang pinapadaan din tayo sa
parang papel de liha, nasasaktan tayo pero pampaganda, no? 'Di ba? Minsan pagpupunta ka sa sa beauty salon, 'di ba? O sa Salon. dermatologist, alisin yung mga kwan mo, Mga mga warts. warts, tagihawat, 'di ba? Sinusunog 'yan, 'di ba? Masasaktan yung balat mo, no? Pero kung gusto mong gumanda ditisin mo. Ganun po talaga, no? Ganun din po ang Yes, buhay ganda. natin. Kaya kung gusto mong gumanda ang iyong buhay, 'di ba? Tiis lang po tayo. Huwag tayong matakot dumaan ng hirap, 'di ba? Katulad ng papipilian ka ng tatay mo, 'di ba? Ano bang gusto mong kunin? Doktor, abogado? Hirap naman 'yan, tay. Ano na lang, dressmaking na lang. Tamad ka kaya 'di ba? Kaya tamad ka mag-aral. Tapos pag wala kang kikitain, magrereklamo ka sa Diyos. Kung nag-aaral ka ba ng gusto, 'di ba? Nung pinag-aaral ka ng tatay mo, nag-aaral ka ng gusto, di sana executive manager ka na sana ngayon. Kaya brothers sisters, no, totoo po, no, kailangan po din natin ang matuto tayo magtiis. No? Sister Tina? Aray ko, Brother Jun, tinamaan ako. Hindi kasi po ako nag-ambisyon ng mga pero sinabi ng mother ko maganda kung yung kukunin nga yung may mga karugtong yung pangalan. Like DR, no? Yung doctor, ATTY, attorney, no? Engineer, Pero, di ba? Engineer. wala po akong ganun na pag-iisip na unlike ngayon, lahat ng tao, ang parang focus ng mga parents is to yung i-push yung kung ano yung course na gusto sa mga anak nila, no? So, ako naman, binayaan ko yung mga anak ko po, no? Kung ano yung choice nila, yung passion nila, kung ano yung at sabi ko, kahit ngayon sa mga pamangkin ko, yung anak ni Brother said na going to college, pray for your course or pray for your school, pray for your talagang si Lord magdidikta ilalagay ka niya kung saan, kung talagang pinagdasal mo ng totoo, ng tapat, talagang hindi ka niya pababayaan. So, I mean, nilagay ako ni Lord dito na walang kwento, parang walang bilang yung course ko. No? Na talaga, parang, pero napunta naman po ako sa honor section. Tinapos ko po, mga kapatid, yung college ko na supposed to be 3 years lang. Kasi summer na advance. No? Pero naging 3.5 kasi nagkasakit po ako sa sobrang summer, sobrang full load. No? Nasobrahan po sa masyadong sinagad yung matapos agad. Mali pala yung gano'n, no? So, yung atin pong magandang gawin para sa mga anak, sa mga apo po natin, yun nga yung sasabing i-offer natin sila. Yun nga yung talagang ibigay natin kay Lord yung decision, no? Siya yung minumold niya tayo, katulad ngayon ako, alam ko minumold ako ni Lord na hinuhubog niya ako para sana mapunta ako sa kanyang kaharian, no? Basahin ko lang po yung ni Brother Ver na sabi dito, itinuturo sa Salmo na idirekta ang lahat ng kaluwalhatian sa Diyos. Lahat naman talaga, all for the glory of God. Kasi yun nga, nakakalimutan talaga natin. Sobrang busy ng mga tao sa social media ng na guilty rin po ako doon. Pero ako talagang minsan nakukornihan ata. Self-centered tayo. Self-centered. Dapat selfless, opo. Nakukornihan yata yung ibang nagbabasa sa akin. Kaya pagka nalalagay ko yung thank you Lord or yung mga tawag doon, yung sinishare ko yung mga homily, yung mga walang nagla-like, Brother June, Brother Jess. Pero pag pinagay ko yung picture ko, na kung saan ako nag-post, saan ako kumain, saan ako ang daming likes, no? Pero ito Kawawa naman si Lord, no? Kawawa si Lord. Sa homily, sa mga verses, sa mga
Very few. Merong mga ibang nagla-like na talagang binabasa nila yung verses, no, yung ano. Kasi ako pag nakita ko na makaka sa atin sa buhay natin yung verse na yon, makakatulong, no, or baka may makabasa na makarealize na magbalik loob kay Lord. Yun yung sinishare ko. Kaso yun nga, hindi nila binabasa. Inaalaktawan nila. Pero pag yung mga pictures, mga kinain, mga ganon, mga ano, ang daming likes, no? So, yun na sabi ni Bishop Makani, Cardinal, si Bishop, talagang sabi niya, gamitin lang natin yung social media. Tama, gamitin lang natin po sa tamang paraan. Like this, live stream natin. Salamat po sa internet na kahit nandiyan si Brother J sa Laguna, si Brother J sa Taguig, nandito ako sa Antipolo, po tayo, no? Nakakapag live stream tayo. So thank God for yung lahat ng mga, kahit po yung mga technology na bagong technology, gamitin lang po natin sa tamang paraan. And yun nga, natin po na under God's pa rin tayo dapat na supervision. Talagang everything and anything, lagi natin ipagdadasal. Yun nga po sinabi ni Brother Wer, na talagang lahat ng glory kay Lord. Sa Kanya lahat ito galing. Amen. Amen. Sabi ni Junior Nad dito, si Brother Danny ko, kung alam nyo lang guys, I was diagnosed with anxiety and depression in 2019 at muntik na ako. Itong community na ito ang ginamit ni Lord at si Brother June. Hanggang ngayon, nagpapasalamat ako sa 6 na taon at until this very moment, buhay pa din ako. Sobrang pasasalamat ko. Praise God. Thank you, Lord. Brother Jess, bago tayo magdasal, kasi alas 10 na rin. Talagang God's knows best kung anong mas mabuti sa atin. Siyang ilalagay niya tayo doon sa lugar na kung saan tayo nararapat, kaya huwag natin pangunahan. Naalala ko lang, Brother John, Sister Tina, kasi si Brother Jason, yung anak ko, nag-start mag-college yan, sabi ko, kumuha ka ng medical, pinag-medtech ko, Brother June. Tapos bandang huli, sabi ko, in demand ang nursing, mag-ship na lang ng nursing. Di nag-nursing nga siya hanggang sa gumraduate. Nang nag-graduate na, sabi ko, hindi ka ba kukuha ng mag-exam, mag-board para mag-register na? Oh, bakit? Sabi ko, sayang naman pinag-aaral mo. Pinag-aralan mo ng nursing. Sabi niya, sino ba may gusto ng nursing? Ikaw, hindi naman ako, di ko kumuha ng board. Sabi niya, ang gusto raw niya pala, maging isang teacher. Teacher daw ang gusto niya. Sabi ko, bakit di mo sinabi? Yun ang gusto mo ano ba naman, makakahindi ba naman ako sa sinabi mo? Sabi ko, dapat, in the first place, nagkausap tayo na hindi mo pala gusto ang pagnayan. Sa kaya gayon, Brother Joe, Sister Tina, huwag natin pangunahan ang Panginoon. Meron siyang magandang plano sa bawat isa sa atin na kung saan tayo mapapabuti. Amen po. Amen. Sa bagay, totoo yan, Brother Jess. Yung mga anak ko, kahit kailan, di ko pinakailaman kung anong gusto nilang maging. No? Just pray to God, no? And stay with God. Bahala na si Lord mag-guide sa mga anak niyo. No? Nagulat nga ako nung nag-doktor itong dalawa. Ako pa nga galit Sabi ko, galit kayo sa akin, no? Wala akong pera pantustus. But anyway, so, salamat po sa inyo. Sister Tina, ano dadagdag mo? Bago tayo mag-pray. Well, yun lang po. Yun nga, na pag-usapan niyo yung mga kurso. Yung anak ko was supposed to be a pilot na sana, pero due to pandemic, hindi po natuloy, hindi niya natapos. Konting oras na lang. So sabi ko, Lord, ano po ang plano niyo sa kanya? So kayo na po ang bahala. So in-offer ko na lang kay Lord and sabi naman ng anak ko, Ma, hindi ka pa ba masaya sa buhay ko ngayon? Siguro naging greedy lang ako, no? Naging greedy lang kami, no? Kaya bahala na si Lord sa buhay na ibibigay sa kanya in the future. And so far sa ngayon, malaking tulong naman siya sa amin. Thank you, Lord. Amen. Tayo ba'y manalangin na?
Espiritu Santo. Lord, ito naman po kami, Panginoon. Nais namin kang dakilain, Lord, sa abot ng aming makakaya, sa malit naming kaparaanan, Panginoon. Tulungan mo kami na mapaligaya namin kayo at mapakilala namin kayo sa abot ng aming kakayanin, Panginoon, upang sila rin ay makaranas kung gaano kakadakila magmahal. Lord, thank you for your faithfulness to us. Lord, kilala mo ang mga kapatid ko sa sambahay ng sino ko. Ikaw ang naglagay sila sa pamilyang ito, Panginoon, sa pastulan na ito. At ikaw naman ang tunay naming pastol sa sambahay ng sino ko family. Continue to shepherd them all, Lord. Provide mo, ilid mo sila sa green pastures, Panginoon. Huwag mo silang pababayaan. At protektahan kami lagi sa magitan ng mga anghel, Panginoon. Protect us from all harm, physical, spiritual, mental, emotional, and financial. And we may experience your love, peace, and joy today and forever. And this we ask in Jesus' name, Amen. Amen.